1 bar na lang yung gasolina ko. Tapos yung gasolinahan, cash lang palang tinatanggap. Kaya sa kabilang gasolinahan, kinapa ko lahat ng barya sa compartment ko. Di ba nakaka-excite mag long ride? Lalo na yung papunta ka sa lugar na hindi mo pa alam. Ako excited ako sa mga ganun eh. Kaya sa pagpaplano pa lang talagang pinaghahandaan ko yan palagi. Pero kasi kahit na gaan mo pa yan paghandaan meron pa rin mga bagay na pwedeng mangyari na dun mo na lang malalaman. May mga biglang bubulaga na hindi mo inaasahan o mga bagay na hindi mo napaghandaan. At yung mga ganung experience, yung gusto kong ikwento dito. Mga bagay na natutunan ko sa long ride ko. Kadalasan dahil nagkamali ako, may nakalimutan ako, o may hindi ako inaasahan. Dati kapag may long ride ako na tumatagal ng ilang araw, palaging isang set ng damit ang dala ko kada araw. Tulad nung sa Bicol, 6 na araw yon. So, 6 na set ng damit ang dala-dala ko. Sa bawat isang set, isang damit, isang balaklava, isang pantalon, isang medyas, tsaka underwear. Yan, nagpalit lang tayo konti ng setup. Yung backpack naman ang nasa harap. So, times 6 yun lahat. Tapos, naka-garbage bag pa bawat isang set. Ang ending, napakalaki ng backpack ko. At sa tuwing namamasyal ako, doon ko nararamdaman kung gaano kabigat yung dala ko. Lalo na kapag may akyatan, hindi naman lahat ng dala ko ginagamit ko agad, pero kailangan kong bitbitin lahat. Kaya ngayon, nagbago na yung ginagawa ko. 2 hanggang 3 set na lang yung dinadala ko. Depende kung ilang araw yung ride. Tapos kapag marumi na lahat ng mga damit ko, ipapalaundry ko na lang sila. Kasi maliban sa damit na sinusuot ko sa mga ride, meron pa akong spare na damit na sinusuot ko kapag nasa accommodation ako. At yun yung isusuot ko syempre kapag magpapalaundry ako. Mas simple, mas konti yung dala, mas magaan sa backpack. Dalawang beses na akong nakapag-ride sa Cordillera. Pareho yun na June, pero magkaibang taon. At sa parehong pagkakataon na yun, pareho yung napansin ko. Nakakatakot. Pag hindi mo napansin yon, Maaraw sa umaga, maganda yung sikat ng araw, mas maaliwalas yung kalangitan, pero pagdating ng tanghali, nag-iiba na. Nagsisimula ng mamuo yung mga ulap, nagiging makulimlim, tapos pagsapit ng hapon, umuulan. ayun yung layon. Hindi ako makapag-picture. Pag-uwi ko na lang nalaman na mula May hanggang October ng kada taon, mas malaki yung tsansa ng pag-ulan at ng thunderstorm sa Cordillera tuwing hapon. Doon ko na-realize na hindi pala sapat na tignan ko lang kung maulan ba sa isang lugar. Kailangan ko ring i-check kung anong buwan ako pupunta at kung anong oras kadalasan nagbabago ang panahon. Malamig kasi yung klima sa Cordillera. Kapag nabasa yung suot mo, di lalamigin ka. Pero hindi lang naman yung mababasa ako yung iniisip ko. Karamihan sa mga kalsada doon nasa bundok. Madami akong nakikitang mga landslide habang umaandar. Merong mga maliliit. At syempre, meron ding mga malalaki. Katakot to ha. Wala sanang bumagsak na bato. Nakakatakot lang kasi hindi ko masabi kasi baka mamaya makatsyempo ako. Bawal dumaan. Nay! Kaya ngayon kung babalik ulit ako ng Cordillera, sa pagpaplano ko isasama ko kung magiging maulan ba yung panahon na yun. Para sa akin mas okay yung January hanggang April eh. May nangyari nito nun eh. Nasa ride ako papunta ng Baler Aurora tapos nasa bandang San Luis ako. Huminto ko sa isang gilid para uminom ng kape. Tapos aksidente kong naklose yung Google Map. Sinubukan kong buksan ulit kaso wala ngang signal. Mabundok kasi yung lugar.
So, hindi ako makapag-research ng destination. Kaya ang ginawa ko, nagtanong-tanong na lang muna ako sa mga tao doon kung anong direksyon papunta nung sentro ng bayan. Kasi malamang doon merong signal, kaya makapag-map na ulit ako. May isa pa akong ganyang experience. Banda naman yun sa Sitio Baag sa San Jose, Tarlac. Tarlac nga. Meron dun. Parang yan yata yung pupuntahan natin. Bale, nakarating na ako sa Sitio Baag. Tapos nung titignan ko na kung saan ako dadaan pa uwi, kasi tapos na akong pumasyal, wala ding signal. Hindi ako makapag-search. Kung iisipin mo, di ba, nadala ako ng Google Map doon, pero one way lang, hindi ako makauwi. Sa mga ganung sitwasyon, ang ginagawa ko na lang ay magtanong-tanong sa mga lokal. Saan po papunta ng Sipokot? Dito po. Doon yung daan din pa Matnog. Sige po, salamat ho. Miss, pabugyas po dito? Yes po. Up. Kabaya po. Plasyon kabaya dito. Bugyas po. Ito po sa tulay? Oo. Line. Apo. Sige po. Thank you. Hindi ko kasi alam noon na may offline mode yung Google Map. Ngayon, bago ako mag-long ride, nagda-download na ako ng offline map ng mga lugar na dadaanan ko. Sa offline mode ng Google Map, hindi available ang two-wheel navigation. Pang four wheels lang. Baka mamaya, sunod lang kayo ng sunod sa direction ni Google Map, tapos magugulat na lang kayo, baka meron ng toll gate sa harapan ninyo. Nangyari yan sa akin. Mali. Ano ba to? Toll gate. Diyos ko, nagkamali pa ako ng exit. Ito yung isa sa mga bagay na hindi ko na nakakalimutan ngayon. Cash. Napansin ko kasi na sa mga malalayong probinsya, medyo mahirap maghanap ng mga bangko, tsaka yung mga ATM, at tsaka sa mga establishments, hindi lahat tumatanggap ng credit card or debit card. Kahit yung mga online banking tulad ng mga Maya o kaya ng GCash, may mga lugar pa rin na hindi sila tinatanggap. At may isang ride ako na talaga namang na-experience ko yung hassle nung kawalan ng cash. Nangyari yun sa Santa Fe, banda sa Nueva Vizcaya. Magpapagasa na ako kasi 1 bar na lang ako. Papuntang Cabanatuan ako noon, tapos tatawid pa ako ng Caraballo Mountains via Dalton Pass. Kaya alam kong hindi aabot ang gasolina ko. Dumating ako sa unang gasolinahan. Tapos doon ko nalaman na cash lang pala yung tinatanggap nila. Wala akong cash, kaya pumunta pa ako sa kabilang gasolinahan. Kasi lang? Saan po ba dito may ATM? Malayo po? Tapos ganun din, cash payment lang din yung tinatanggap nila. Kaya naghanap ako ng mga barya-barya, baka sakaling makabuo ako ng pambili ng kahit na 1 litro lang. Tignan ko kung meron pa ako. 20. 40. May tag 20, tag 10, tag 5. Kahit nga piso, pinatos ko yun. Ito, meron na akong 60. Diyos ko po, buti naman. Ate, kakalta lang ako ng barya ha. Doon ako nagbilang sa gasolinahan, sa tapat mismo ng pump. Buti na nga lang, tinulungan ako ni ate doon yung attendant, para magbilang ng barya. Kaya mula noon, hindi ko na kinakalimutan na magdala ng cash, lalo na kapag long ride. Hindi naman kailangan na sobrang dami. Yung sapat lang na may panggasolina ka at pangkain. Kapag napunta ka sa isang lugar na hindi mo alam kung may ATM o tatanggapin ba yung card sa susunod na establishment na pupuntahan mo. Okay mga halapips, tignan nyo kung ilan yung gas na nagas natin sa 200 na nakuha ko lang sa mga barya-barya sa bag ko. Tiyanan! Full tank. Ito, meron akong isang destination na hindi ko na-check ng mabuti. Nag-ride ako papunta sa Christ the Redeemer statue. Doon yun sa Natividad, Pangasinan. Base kasi sa nakita ko online, medyo mataas yung lugar, kaya nag-expect ako na aakyat ako. Pero hindi ko in-expect kung gaano kadami. Malayo pa po ba? Malayo pa. Opo, taas pa po siya. Sige po.
Mahigit 1,200 steps pala at hindi lang basta steps. Dahil meron ding mga matataas na baitang. Tapos isipin mo yung suot ko, jacket, tapos nakapantalon, nakaboots, may backpack, may bitbit pa akong helmet. Kaya naman talagang nakakapagod yung pag-akyat. Pagdating ko banda sa Sky Plaza, pagod na pagod ako at saka uhaw na uhaw. Tapos magtatanghali pa. Kaya doon ako nagdesisyon na hindi na tumuloy. Sa Sky Plaza na lang. Hindi ko na inakyat hanggang sa Christ the Redeemer statue. At hindi ko na rin siya na-upload sa YouTube kasi nga palpak. Ngayon, hindi na ako bastang tumitingin lang kung maganda ba yung destination o maganda ba siya sa pictures. Tinitignan ko na rin kung ano talaga yung kailangan mong gawin para makarating doon. Wow! Ang ganda! Woo! Gaano kalayo yung lalakarin, merong bang akyatan, kailangan ba ng special na gear, at kung kaya ko ba siyang gawin gamit yung mga damit na sinusuot ko sa ride. Kasi minsan, hindi naman problema yung destination. Yung hindi mo alam kung ano yung kailangan mo bago mo siya marating. Meron pa nga isa yung sa Rancho Cabilleo, hindi naman siya sa destination, yung kalsada. Dito ba? Parang di ko gusto yung ganito. Hindi ko naman alam na ganito yung dadaanan. Hindi naman lahat ng long ride magiging perfect. At sigurado ako na sa mga susunod na long ride ay may mga bagay pa rin ako na mamimiss. Pero yun naman talaga yung magandang parte ng long ride. Yung experience na mabibigla ka na lang na may mga bagay pala na hindi mo inaasahan o hindi mo napansin. Tapos malalaman mo na lang yung mga yung kapag tapos na yung lahat. Kaya kung meron kayong natutunan o pagkakamali dati na nagawa sa long ride, pwede nyo yung i-share sa comment section sa baba. Malay nyo, makatulong yan sa akin at saka sa mga iba pang mga nanonood ng video na to. So yan mga halapips, na i-share ko sa inyo yung mga ilan sa mga kwento na hindi masyadong napapakita sa mga video ng rides ko. Maraming salamat sa pagnood ng video na to at hanggang sa susunod na, hindi naman na ride to, video, o hanggang sa susunod na video. Bye-bye!